Numbers 15. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na inyong mga tahanan, na aking ibibigay sa inyo. At maghahandog kayo sa Panginoon ng pinaraan sa apoy na handog na susunugan, o ng hain upang tumyupad ng panata, o ng kusang handog, o sa inyong mga takdang kapistahan, upang gawing masarap na amoy sa Panginoon, na mula sa bakahan, o mula sa kawon. Kung gayon ay maghandog sa Panginoon yaong maghahandog ng alay ng isang handog na harina, na ika-10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na hinaluan ng ika-4 na bahagi ng isang hin ng langis. At ng alak na inuming handog, na ika-4 na bahagi ng isang hin, ang iyong ihahanda na kalakip ng handog na susunugan, o ng hain, sa bawat kordero. O kung isang tupang lalaki, ay iyong ihahanda na pinakahandog na harina, ang 2/10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na hinaluan ng 3 bahagi ng isang hin ng langis. At bilang pinakainuming handog ay iyong ihahandog ang 3 bahagi ng isang hin ng alak na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At pagka maghahanda ka ng isang toro na handog na susunugan, o upang ihain, sa katuparan ng isang panata, o upang mga handog sa Panginoon tungkol sa kapayapaan, ay kanyang ihahandog na nakalakip ng toro ang isang handog na harina na 3/10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na hinaluan ng kalahating hin ng langis. At iyong ihahandog na pinakainuming handog ay kalahating hin ng alak na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Gayon gagawin sa bawat toro, o sa bawat tupang lalaki, o sa bawat korderong lalaki, o sa mga anak ng kambing. Ayon sa bilang ng inyong ihahanda, ay gayon ninyong gagawin sa bawat isa ayon sa kanilang bilang. Lahat ng tubo sa lupain ay gagawa ng mga bagay na ito sa ganitong paraan, sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makipamayang kasama ninyo, o sinumang nasa gitna ninyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, at maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ay kanyang gagawin ang gaya ng inyong ginagawa. Sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo, at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo, isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, kung paano kayo, ay magiging gayon din ang taga-ibang bayan sa harap ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo, at sa taga-ibang bayan sa nakikipamayan sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupaing aking pinagdadalhan sa inyo, ay mangyayari nga, na pagkain ninyo ng tinapay sa lupain, ay maghahandog kayo ng isang handog na itinaas sa Panginoon. Sa pinakauna sa inyong masang harina ay maghahandog kayo ng isang munting tinapay na pinakahandog na itinaas, kung paano ninyo ginagawa ang handog na itinaas tungkol sa giikan, ay gayon ninyo itataas ito. Sa pinakauna sa inyong masang harina ay magbibigay kayo sa Panginoon ng isang handog na itinaas sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka kayo'y nagkamali, at hindi ninyo tinupad ang lahat ng utos na ito, na sinalita ng Panginoon kay Moises. Sa makatuwid bagay lahat ng iniutos ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ni Moises, mula sa araw na lagdaan kayo ng utos ng Panginoon, at sa haharapin sa buong panahon ng inyong mga lahi. Ay mangyayari nga na kung magkasala ng walang malay, na hindi nalalaman ng kapisanan, na ang buong kapisanan ay maghahandog ng isang gayang toro na pinakahandog na susunugan, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, nakalakip ng handog na harina ni Yaon at inuming handog ni Yaon, ayon sa ayos, at isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sila'y patatawarin, sapagkat isang kamalian,
at kanilang dinala ang kanilang alay, na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, at ang kanilang handog dahil sa kasalanan sa harap ng Panginoon, dahil sa kanilang kamalian. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay patatawarin at ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, sapagkat tungkol sa buong bayang nakagawa ng walang malay. At kung ang isang tao ay nagkasala ng walang malay, ay maghahandog nga siya ng isang kambing na babae ng unang taon na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa taong nagkamali, kung tunay na siya'y nagkasala ng walang malay sa harap ng Panginoon, upang itubos sa kanya, at siya'y patatawarin. Kayo'y magkakaroon ng isang kautusan sa kanya na nagkasala ng walang malay, sa kanya na ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel, at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon, at ang taong yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang bayan. Sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon, at kanyang sinira ang kanyang utos, ang taong yaon ay lubos na ihihiwalay, ang kanyang kasamaan ay tatagleyan niya. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nang-asa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises, at kay Aaron, at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan, sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirenta sa mga lelayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi, at kanilang patungan ang tirentas ng bawat lelayan ng isang panaling bughaw. At sa inyo'y magiging isang tirentas, upang inyong mamasdan, at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon, at inyong tuparin, at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata, na siya ninyong ipinangaapag. Upang inyong maalaala at gawin ang lahat ng aking mga utos, at maging banal kayo sa inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang maging inyong Diyos, ako ang Panginoon ninyong Diyos.